Pure ni nga to mga igsoon. Mayong gabi sa lahat. Sa mga kapatid na nandito sa Zoom. Magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay mag-review or muli natin pag-uusapan, pagmilay-nilayan ang mga talata na ating napag-aralan. At ito'y pag, ano ba, pag-refresh sa ating mga pangunawa at pagpapalago ng ating naiintindihan ng mga espiritual na mensahe na nakakabit po dito sa salaysay na isinulat ni Propeta Moises sa kapanahunan ng sinaunang tao na kung saan naging atin ama, which is si Noe po mga kapatid. So bago natin pag linangin at nilay-nilayan ang mga salitang ito, nanalangin po muna tayo para sa pagtitipon na ating ginagawa sa Zoom. Banal na Elohim, Ama ng aming mga ninuno, Il Abraham, Yitzchak, Jacob. Ama, kami po ay narito, tuling nagkakatipon sa pakay na kami ay makapagninilay-nilay sa iyong salita, Ama, kung saan yung ipinahiwatig sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Moses. Sa gabi pong ito, Ama, maging mangyari po sa bawat isa sa amin na ang kaunawaan na maging makakamit namin ay magmumula sa iyong lingkod na si Moses na maging mabuhay dito sa aming diwa na siyang maghahatid ng ibig mong iparating sa amin na nakapapaloob itong salaysay na aming pag-uusapan. Amang banal, mangyari na maging makatulong po sa bawat isa sa amin sa espiritual na buhay namin ang mga mapag-uusapan namin ngayon at magiging makabuluhan po ito at maging maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay ang espiritual na aral kung saan makapaglingkod kami sa iyong dakilang pangalan at kabutihan. So, lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan mo na iyong itinuro mula sa umpisa sa pamamagitan ng iyong mga propeta at nangusap ka sa pamamagitan ng iyong buktong anak ang tagapagligtas ang Misaya. Amen. Amen. Klaro na ta, Maigsoon? Okay. Malinaw, Brad. Mayong hinoon. So, napag-aralan na natin no sa nakaraang pagtitipon natin sa Genesis hanggang lang po tayo verse 9 para maidugtong natin ang ating pag-uusap ay balikan din natin mula verse 6 hanggang verse 9 bago natin idugtong yung ating mapag-uusapan ngayon ng mga verses na nasa ibaba. Sa verse 6, sabi po dito, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. So, ito'y bersikulo na nakakapag lito kung saan nagpapahiwatig kung iyong kwentahin ang talatang ito, nagpapakita na kung ang Diyos ay nagpapakilalang may alam at nakakaalam sa hinaharap, ay makakapagbigay ito alinlangan sa kanyang reputasyon kung ganun ang kanyang nagiging kalagayan habang isinalaysay ni Moses ang verse 6 sa Genesis 6. Hindi po pa. Pero mong alam niya ang lahat at siyang makapangyarihan sa lahat at nangyari na pagsisi siya
kung saan ang tao yung ginawa niya dito sa lupa. So, kung ilagay natin yung tradisyonal na pangunawa kung ano yung Diyos, saan siya nakatira, at paano siya nag-exist, paano siya umiiral bilang tagapaglikha natin, ay separate siya sa tao yung tradisyonal na pangunawa. Pero kung ang talatang ito na ating nabasa ay ating idugtong doon sa existing na pangunawa na kung saan separate ang Diyos sa tao, ay magiging ma-question yung kanya, magiging questionable yung kaniyang reputasyon na nakakaalam sa lahat ng bagay. Amin po ba? Amen. Ngunit kung sa pangunawa na natamo natin ngayon sa ating patuloy na pag-aaral, salamat sa Aba at naging bukas po ang bawat kaisipan ng kasamahan natin dito sa Torah community, ay mauunawaan natin ang sinasabi ni Moses na nagsisi ang Diyos, kung saan ang Diyos, ang kanyang pag-iral ay sa taong matuwid na nabubuhay. Amin po ba? Kung saan ito Amen. ay panama o damdamin ng nadama ng isang taong matuwid na nakikita niya ang mga tao na namuhay sa katiwalian at hindi makatarungang pamamaraan. At kung sa ganong sitwasyon, nasabi ito ng isang tao na namuhay na makadiyos o ang Diyos mismo na pagkamatuwid na nasa kanya ang dahilan o siyang makikita natin na nasabi ito kasi wala namang pangyayari na aso ang nagsasalita o magsusulat para magsabi sa ganitong mga kalagayan. Siyempre tao. So, pag kanasabi ito, dahil ang isang tao ay nagsalita, isang taong matuwid, namuhay na makatarungan, sabihin na natin, talagang isinuot niya ang mukha ng tao na ayon sa wangis ng Diyos, ay maunawaan natin kung ba't ganito ang kanyang naging nabitiwang kataga o salaysay. So, kung ating titingnan, magiging konfirmasyon ang pangunawang ito na nakamit natin, na mali nga talaga yung pangunawa na separate yung Diyos, na katulad ng pangunawa ng nakamit natin na pangunawa, no? O yung tradisyonal na ipinaunawa sa atin kung ano yung Diyos. Dahil kapag ganun, kapag idugtong natin ang sinabi dito, magiging questionable yung reputasyon ng Diyos. So, alam po natin na hindi pwedeng ma-question yung reputasyon ng Creator. Dahil kung ipipilit natin na ganun yung katayuan ng Diyos, ang mangyayari, maging talaga, wala talaga siyang alam sa inarap. Wala pala siyang alam talaga. Pero kung ating aminin na yung pangunawa na nag-exist na gano'n, na separate yung Diyos sa tao, ay mali, ay hindi ma-questionable yung katangian ng Diyos o yung reputasyon ng Diyos. Kung gano'n po yung pintada natin, no? Kung kaya nag-come up po na nagkaganito yung ating interpretation, at patuloy itong tumitibay habang nagpapatuloy tayo sa pagninilay-nilay sa mga salita na nakasulat po dito sa Biblia, at habang inaanalisa natin base sa reality at sa sentido komon na hawak po na pinagkatiwala po sa atin o naging tools natin na binigay ng Diyos bilang tayo ay nagtagumpay. Kung kaya sa ating pagpapatuloy, ating pagsisiyasat mga salita, ay lalong sa akin po na kita ko lalong tumitibay, lalong klarado, lalo, ano po,
talagang lalong naging yung matigas ba, kumbaga yung lingon, yung ano po, yung pangunawa na kamit na natin ngayon tungkol sa kung ano yung Diyos, ano yung tao, paano umiral ang Diyos sa buhay ng tao, ganun po yung nangyari. So, sa verse 7, ang sabi po dito at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang mga hayop at ang umuusad at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. So, tungkol sa usaping nagsisi, ayos na tayo dito. So, ating ipapalala na dito sa lupa, yung lupa na sinasabi dito na tinutukoy is ang katawan, hindi po yung lupa literal na ating inaapakan. At ang hayop na tinutukoy dito ay hindi po ang hayop na tulad ng mga literal na hayop na tinutukoy ng mga pangunawa na ating nakamta noon, kundi ang mga hayop na tinutukoy dito ay ang mga pag-uugali na habang tayo ay buhay sa katawang ito ay activate po or activate na ano po ito, active po itong mga ano po, mga ugali, no? Ito po yung hayop. Tiningnan po natin ito sa metapora na kahulugan. So, yan po ang ibig sabihin. Ayon po sa ating nakamit na paunawa sa ating pag-aanalisa. So, verse 8, datapwat si Noe nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So, ating napag-alaman sa pag-aaral na ginagawa natin, ang Noe sa Hebrew po ay ito ay Noach. Nang ibig sabihin is kapahingahan. So, iba po yung Shabbat sa Noach. So, pero ibig parehas po sila na kapahingahan. So, mayroon pong dalawang kapahingahan. So, na nagmumula sa Hebrew na ang kapahingahan ay naikabit sa cycle ng mga araw which is Shabbat. Yom Shabbat. So, adlaw nga ipapahulay. Pero kung kapahulayan, Noach, mga ang ating nakikita po dito sa ginawa nating pag-aanalisa dahil itong Noach ay nagsisilbing kapamaraanan ito na nabubuhay sa katawang lupa which is tao nga ito. Kung saan ang desire ng kaparaanan ito ay makamtan ang kapahingahan which is si Noach ang pinakalulo ng lahat ng tao ngayon. No? At ang evidence po niyan, mga kapatid, lahat ng pagsisikap na ginagawa po ng bawat tao ngayon na nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay walang ibang hinahangad ang kapahingaan. Kaya nagsikap ang tao kung ano man yung para gusto niyang makapahinga. At yun ang ebidensya na si Noach ang pinakatatay natin. Ibig sabihin, saklaw po tayo sa kapanahunan ni Noach kung saan ang kaparaanan o ang hawak nating pamamaraan ay ang pangarap makamit ang kapahingahan. So yan po ang pinakatatay natin kung kaya mayroon tayong kanya-kanyang mga pinagkabibisihan para makamtan yung kapahingahan. So yan po ang evidence na nakikita sa reality na kung saan nag-iral pa sa buhay ng bawat tao ngayon. So, ang sumunod na nasabi po dito na kung saan sinabi na kasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So, ang kapahingahan na kapamaraanan na nabuhay na ano ba tawag doon na kung sabi saya pa murag kahimutan sa Ginoo ba kani nga pamaagi. So ito yung pamamaraan na kinalugdan ng Diyos o yon nalugod yung Diyos
o yung Panginoon. At sa verse 9, ito ang mga lahi ni Noah. Si Noah ay lalaking matuwid at sakdal. No? Pag sinabing lalaki sa Hebrew po, ito po ay divine mind. So, sakdal, noong kapanahunan niya, si Noah ay lumalakad na kasama ang Diyos. Pag sinabing Diyos, ang kapamaraanan ito ang ginamit habang ito ay umiiral sa katawang lupa o sabihin natin dito sa buhay na katawan, ang batayan nito ay patas at makatarungan. Kasi pag sinabing Diyos, ito po ay pagkamatuwid. At pagka sinabing pagkamatuwid, ang itsura po nito kung ating ilalarawan, hustisya po at katarungan. So yan po ang ating nakikita. So pagka sinabing lumalakad, nakasama ang Diyos. Namuhay po yan na makatarungan. Yan po ang ibig sabihin sa namumuhay na sumasamba sa Diyos or lumalakad kasama ang Diyos. Yan po yung mga termino na pwede nating ilagay yung pag-unawa na namuhay ng makatarungan at justisya. So, sa verse 10, at nanganak si Noah ng 3 lalaki, si Shem, si Cam, at si Japhet. Pag sinabing Shem, sa Hebrew po, ito po yung pangalan. So, pag sinabing pangalan, tumutukoy po ito sa reputation. Pag sinabing Cam, ito po yung aggressiveness ng tao. Pag sinabing Japhet, yapet sa Hebrew, ang ibig pong sabihin nito ay pagpapaganda, pagpapagwapo. So, yon. So, pagka ang isang tao ay nagkaroon ng pangarap ng kapahingahan, ang ending po niyan sa kanyang imagination is to build kanang sariling pangalan. Ibig sabihin, mag-build siya sariling reputation. So, yan po yung pangunahin niyang sabihin na nating nakikita tuwing nai-imagine niya na makamtan yung kapahingahan. Di ba? Pag sinabing Shem, tumutukoy po ito sa reputasyon. So, hindi po ito isang tao si Ham, isang tao si Japhet, isang tao si Shem, isang tao si Noah. Ito po yung pamamaraan na kinalulugdan ng Diyos na umiiral sa katawang lupa ng tao. Okay? So, yan po ang ating pangunawa. Ngayon, pangalawa, kasi ang tao, sa tatlong meron ang isang tao na yung kapamaraanan na nangangarap ng kapahingahan. Itong tatlo ang nakikita natin until now, ito yung tatlo na nasa pamamaraan upang tuluyang makuha ang kapahingahan. So, ito yung tatlo. At sa napapansin ko, dito rin sa tatlong ito, dito rin na papahamak ang tao. Dito, kung titingnan kasi natin ang logic, no? Kasi ganito yun eh. Kung ipapalagay natin, lahat ng tao ang niligtas ng Diyos, puro matuwid yun. No? Puro matuwid lahat. Kasi, kung biblical nating pag-aaralan, wala namang masama na nakakasakay. Maliban na lang sa paunawa ni Witsi, andun si Nama, descendant of Canaan. Hindi naman yun nababasa sa Biblia kung ating titingnan, no? Pero kung ating titingnan, kung ang Diyos, ang sabi kasi dyan, ma-question kasi yung Diyos eh. Tatapusin niya ang kasamaan. So kung tatapusin niya ang kasamaan, kung ang Diyos ang magsasagawa, ubos talaga yung kasamaan. Amen po ba? Tama po ba, Bro Jay? Amen, Brad. Kasi ang sabi dyan sa itaas ng mga verses, tatapusin ng Diyos eh. Kasi nagsisi nga siya na masama yung tao na nabubuhay sa lupa. So sabi niya, tatapusin yung kasamaan ng tao. So tapusin niya, pati hayop, lahat ng So kung ipasok natin yung pangunawa na tatapusin ng Diyos literally, ubos talaga. Eh siya na yung gumagawa eh. Yan, ba't may nakalusot? Ito yung kulang sa ating analysis noon eh. Naniwala tayo doon sa sinaama yung sumakay. So,
nung tinapos ng Diyos ang kasamaan, kung literal, bakit sumama ulit yung tao? Pagdating ng araw, sumama na naman ulit. May nagkalusot si Nahama. So, palpak na naman ang Diyos dito. Isa na naman itong question sa kanyang repetition as creator at kanang perfect God. So, yun yung problema dito eh. Kung ating usisahin, no? Pero, ito yung mga ebidensya, kung tingnan natin sa other side, na ito yung mga ebidensya na mali yung pangunawa na naging naikabit doon sa talata. So, kasi isa ito sa mga verses na naging nagpapalito sa akin noon na ayaw ko nang magtiwala sa Diyos na lumikha. Sabi ko tama talaga yung atheist, pero nung napaisip ako na baka yung interpretation yung mali, hindi yung kung ano yung pangunawa tungkol sa Diyos. So, doon ako nagkambyo at nakita ko ganitong pangunawa mga kapatid na mali talaga yung pangunawa na yung baka, yung Noah, tao, yung si Shem, si Japet, tao. So, kung ba't may mga masama sa paglipas ng panahon, kasi yung tao, sa paggamit nila ba, doon sa tatlong idea na mula sa desire na makamtan ang kapahingahan, dito nagkakamali yung tao. Gusto niyang magkaroon ng reputasyon, dito niya hindi nailagak doon sa makadiyos, which is yung makatarungang makamtan yung reputasyon, yung katarungan at hustisya ang basihan upang makamit yung reputasyon. At dito naman sa pagiging aggressive, dito din nagmintis ang tao. Kasi kinuha niya ginamit niya ang kaagresibo na hindi makatarungan at dito siya naging napahamak lalo. At dito naman sa pagpapagwapo, pachil-chill, may mga tao na gustong magpapagwapo kagad, kumbaga gusto dito na magpapugi ang dating ba, hindi ayaw paghirapan yung posisyon na magpapagwapo. Baga gusto lang easy. So, wala namang easy sa buhay, no? Talagang may paghihirapang pamamaraan ang may proseso kasi. So, yun yung ating nakita. So, dito nga ang tao nagkakamali ulit. So, conclusion natin dito sa Ham, Shem, Japet, hindi talaga ito literal na tao. So, ito yung mga banal na ideya na naging anak sa kaparaanan or sabihin na nating sistema kasi tao to si ano po si Noah, sistemang makamtan o sistemang gustong nabuo para gusto makamit ang kapahingahan. So, dito ano po nagkaroon ng malinaw na kahulugan ang mga nakasulat sa Genesis. Maging interested po yung mga istorya dito sa ganitong interpretation, idadaan ang pag-aaral. Sa sa verse 11, sabi po dito, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tinitingnan ng Diyos ang lupa at narito sumama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. So, pinasama ng lahat ng tao ang ibabaw ng lupa. Ang lupa dito ay ang katawan at ang tao dito ay ang pamamaraan sa loob ng katawan. So yan po ay ating klaradong napag-usapan nung Sabbath day. So kung ano yung tao at kung ano yung katawan. Ang katawan ay ano po ito? Bagal, kung sa termino pa ni Bro Brinson, bayanan. So, verse 13, at sinabi ng Diyos kay Noah sa wakas,
ng tao ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila at narito sila'y aking lilipuling lakip ng lupa, kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na guper, gagawa ka ng mga silid, sasakyan at silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. So yung sasakyan dito, sa Hebreo, yung arka, teva. At tiningnan natin yung mga yung kahulugan ng teva ay ang una pa ng meaning na lumabas dito ayon sa mga komentary is tawag nun. Nito ano ba na? Kalimot mo ko. Noon. Iba kultura yun, bro. Oo, kultura ngayon. Nato ilaing term sa English na tiningnan ko. Baka maisip ko yung mamaya. Basta yung ano, nalimutan ko pa. Nato ilaing term na yung ko nga kultura. Diba? Basta yung inano natin is kultura ito. So pinagawa kasi pag sinabing sasakyan na metaphor meaning sa ating pagtitingnan natin spiritually, sasakyan, kultura talaga ito. Kasi ang naging sasakyan spiritual ng isang lahi is kung ano yung kanyang kultura. Kung ano yung kultura niya, kung mabuti ang kanyang kultura, mabuting na-i-apply niya yung kultura niya ang magdadala sa kanyang tagumpay. So, yun po ating nakikita pangunawa. So, yung kahoy dito, alam po natin na sa kapanahonan ni Jesus Christ, ni Yeshua HaMashiach, no, sa Matthew, ginawa niyang sa kanyang pagpapaliwanag, ang sabi, siya pumarito para bigyan ng kahulugan ng kasulatan dahil hindi ito naunawaan. Nung nagbigay siya ng mga aral, napapansin po natin gumamit siya ng metaphor o sambingay na salita, kung sa Bisaya sambingay, no? Parables, kung saan sabi niya ang kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng bunga. At ang kadugtong ng mga talata sa baba, sabi niya, ang isang tao ay ang mabuting tao ay gumagawa ng mabuti at ang masama ay makitaan talaga sa gawa. Kilala natin sa gawa. So, ang isang tao na nakikilala sa gawa. Ibig sabihin, yung kahoy is sambingay word or parable word doon sa gawa. So, pagka sinabing gumawa ka ng kultura, gumawa ka ng sasakyan na kung saan magiging doon isa sa gawa ang gawain na magiging hahatid o sasakyan para makakamit yung kaligtasan. Yung kaligtasan dito na tinutukoy dito sa Old Testament baga ay yung mailayo ang tao sa kamatayan na ang tinutukoy ay resulta sa kasalanan. So, ito po yung kaligtasan na naging dahilan kung kaya't gumawa sila ng arka upang mailigtas sa baha. At ang tinutukoy na kamatayan dito ay hindi yung physical na mangyayari, kundi yung ilayo ang tao sa paghihirap dulot ng kasalanan. So yan po ang ating nakita.
Hindi naman ah, talagang ang tao mamamatay. Matagal-tagal man yung iba mamatay, mamatay talaga. Oh. At yung kawawa pa rin yung ibang sitwasyon, tagal kang namatay for 10 years kang bedridden. Mahirap yun. Impyerno yun. So, dating sa verse 15, ang ganitong paraan gagawin mo, 300 siko ang haba na ng sasakyan, 50 siko ang luwang at 30 siko ang taas. So, naibigay na natin ang mga meaning nito sa hindi ko na uulitin ngayon dito sa ating usapan ang mga meaning kasi andun yung mga detalyadong meaning ibinigay natin sa Hebrew kasi tumutukoy po ito sa mga numero. So, ang tinutukoy dito sa sukat ay hindi po ito sukat na literal sa arka kasi kung ating titingnan sa logical na pag-aanalisa doon sa ginawang barko kung ipalagay natin at isakay dito ang lahat ng hayop tagdadalawa yung ah, yung marurumi at tag lima ba yun o pito yung mabubuti yung kumbaga mag-good ba mga malilinis. So, di talaga uubra itong sukat na ito kung ating hihilahin sa literal na arka ang ginagawa. Pangit naman kung sabihin din ng makapangyarihan ng Diyos. Kasi kung pagkapangyarihan ng pag-uusapan, kapangyarihan ng Diyos, pwede nang hindi gagawa ng arka. Kasi pwede naman niyang sabihin na tagdadalawang doon sa marumi ay lulutang at hindi mamamatay sa baha at lulutang lang kasi kapangyarihan yung pag-uusapan, bakit lilimitahan? Kasi kung pipilosopuhin na tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay huwag limitahan, ilabas na lang lahat kasi bakit mo papagawain pa ng arka kung may kapangyarihan naman siya. At, ang ending tuloy, parang pinaglalaruan ng kanyang ginagawang tao. So, kung pilosopo ang gamitin, pwede din natin sila pilosopuhin na maging yung reason na gagawin nila yung kanilang argumentong isasagawa laban sa pangunawang ito ay tumba rin sa sarili nilang pilosopo. So, yun yung ating nakita. So, verse 16, gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko at sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. So, ang ating napansin, sa third, tatlong andana po na barko na ginawa, isa lang yung durungawan, isa lang yung bintana, no? So, talaga, isa lang yung bintana sa pakalaking arka. So, kung arka ito. Pero kung dalhin natin sa spiritual na kahulugan, alam po natin na mayroon pong isang part dito sa ating utak na nagsisilbing receiver, frequency receiver. So, yan po ay konektado sa explanation o sa salaysay ni Moses sa sinulat niya dito kung saan alam nating lahat no na ang Egypt ang nag-aaral sa mga organ or sabihin natin mga part ng utak kung saan ito'y nahuhukay pa sa mga artifact na talagang sila'y nagsaliksik na po sa mga parte ng utak ng tao. Pinag-aralan na nila ito at alam nating lahat na si Moses ay nagiging Prince of Egypt. So kung ano yung karunungan na nakokolekta ng mga marunong na tao sa Egypt, ay hindi po ito naging limitado kay Moses para malaman din. So alam ni Moses ang progress ng impormasyon, yung mga nakamit na kaunawaan dahil priority na malaman ito ni Moses dahil siya ay prinsipe ng Egypt. Kaya kung kaalaman tungkol sa
tao at sa usapin na nakamit sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mahabang panahon sa kaharian ng Egypt na nalikob doon sa kanilang, sabihin natin, library baga, ay naalaman ito ni Moses. Sigurado ako doon. At ito yung mga nakita nating dahilan kung kaya nakapagsulat siya ng ganito kalalim na mga paghahatid ng impormasyon espiritual para sa mga mananampalataya sa Diyos o sa mga taong lumalakad na nangangarap makamit ang kapahingahan, mga nangangarap na mamuhay katwiran. So, 17, at ako narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. So, ang sinabi dito na lilipulin niya silong ng ang lahat ng laman. So, ang laman dito na tinutukoy, tiningnan na natin ito sa Hebrew, ay sentro talaga itong laman kung saan tumutukoy po ito sa makalaman. Tumutukoy po ito sa kanang sabihin natin, pag sinabing makalaman kasi hindi makatarungan. Kasi ang salaysay sa New Testament, magkaaway ang espiritu at ang laman. So, ang laman na tinutukoy dito ay yung pong makalamang nais ng tao. Ibig sabihin, hindi makatarungang pamamaraan o gusto ang sinasabi dito. Naging pamumuhay ng tao kung kaya lilipulin ng Diyos. So, ang sinabing baka dito na magiging lilipol ng tao ay parang ganito lang din, mga kapatid, no? Kumbaga, itong terrain na nangyayari, no? Ito, ano ko ito, theory ko ito, mga kapatid, ay isi-share ko sa inyo at kayo na din ang tawag nito, mag-analisa, komento tungkol sa theory na aking sasabihin. Ang pangyayaring ito na nakita ni Moses, kung ihahambing ko ang aking sarili, no, ang nakikita ko rin ngayon, parang ganito lang. Itong technology, high technology na nakamit ngayon ng tao ay magsisilbing baha ito para matatapos ulit. Kung mapapansin nyo, sinabi din ni Yeshua, ni Jesus, no? Sabi niya, mangyari din ang katapusan ng mundo katulad sa panahon ni Moses. Mauulit ang panahon ni Noah. Kung saan, ako sa aking nakikita, itong high technology, advanced technology, ang magiging daan at magiging baka tulad sa panahon ni Moses, natatapos sa kasakiman ng sangkatauhan sa panahon natin. Itong technology, itong advanced technology na ito, ay ito ang sisira sa kapangyarihan ng Diyos na nag-iksi sa katawan o sa lupa na ito, na kung saan sinabi ng Diyos sa itaas na verse ay nasisira ang lupa dahil sa kasamaan ng tao. At ang tao ay ang pamamaraan, which is, ang nakikita ko, ang theory ko, mga kapatid, na maging kasiraan ng lupa, na magiging gagawin ng tao itong technology na patuloy na tumataas. At ito'y tungkol sa mga AI na ang possible na mangyari nito 10 years from now ay magiging literal na katawan na ito ng tao, na kung saan mabibili na ito sa merkado para magiging bagong katawan mo na electronics body. So ito yung tatapos, at itong technology na ito ay magsisilbing baha na maging katapusan ng tao. At sa paraang ito, wala ka nang marireceive na new wisdom mula sa source of wisdom, dahil
namatay ka na bilang native. Native na nilikha ng Diyos. Na-separate ka na sa kalikasan. Nawala na ang iyong natural na pagkanilalang ng Diyos. Kasi kung ano yung stock knowledge na i-download or ano bang termino na gagamitin dyan na ilalagay sa iyo para mag-remain yung memory bilang maaalala mo yung inyong pagkatao, ayun na lang ang iikot-ikot habang ano po at mapuputol na po yung source. At yan ang baha na nakikita ko na mauulit na sinasabi ni Jesus Christ sa panahon ngayon. Mauulit. So yan po mga kapatid. At kung ano po ang inyong komento tungkol dito, at yan ang aking nakikita. Posible ba yan? Posible, Brad. Posible Yun bro, kay karon high-tech na kayo na yung mga ibutang sa iyang ulo kanang murag na siya ipapilit dito ba? Sensors daw yun, sensors. Yeah. Mo na bag-oron na sensors ang ipilit diri sa iyang ulo ba? Kasi sis, ang tubig is figurative ano po ito sa karunungan. Kapag bumaha yung karunungan, tumutukoy po ito sa mataas na kaalaman tungkol sa teknolohiya na patuloy na nag-usbong sa ating kapanahunan. Which is, ito yung nakikita ko na malilipol yung tao. At ito yung mark of the beast. Yung will of the flesh, yung kagustuhan ng laman, ang maging sanhi kung kaya mapuputol ang connection at mauulit yung sinabi na tatapusin ang tao dahil sa kasamaan at nasisira ang lupa. Kasi sa teknolohiya nga nakamit ngayon ng tao ay kung napapansin mo, madaling sisirain ng technology ang human body. Cellphone, hindi na mag-exercise, hindi na kumakain ng natural na mga pagkain. Ganun po. Sinisikat talaga. Yeah. Posible talaga, bro. Mananom, tagsaging sa daguhoy. Mo nang mananom gyud ta diha sa bukid. Tanom na ay. Di ta magsigig ko ng mga pagkaon nilang high-tech ay ilang pagkaon. Okay. Tingnan mo yung atong bagong silang na mga kabataan. More on, ano po talaga sa technology. Out of 1,000 siguro, mabuti na siguro yung may 50 na tutungo sa farming. Wala na talaga. So, farming. Kay pagka ganun kasi, mag-short na yung ano, pag nag-short yung food, dadako ka na lang doon sa electronics body. Hindi naman yun nangangailangan ng food. Ito na lang yung pinaka-choice. Pag ibibinta yan sa merkado, 10 years from now, ibibinta yan sa merkado, bintang-binta yan. Kasi, aanhin mo pa, hindi ka nagugutumin. Hindi ka napupunta sa ospital. Hindi mo na mararamdaman ng sakit na kagaya ng nararamdaman ng natural na katawan. So, babaha talaga uli upang malipol ang tao sa ibabaw ng lupa. At ang babaha na tubig, yun yung karunungan at yun yung technology na nakamit sa karunungan ng tao sa panahon natin. So, hindi yan tatagal eh. 10 years, yung kita ko by 20, sabi ko by Bro Renzo, 2050, yun, baka doon pa makikita. So, nung sabi ni Bro Renzo, parang di abot bro, 2030 parang mangyari na. Sabi ko, baka. So, sa nakita natin na progress ng technology, parang sa tama nga, mga 10 years, makikita na natin yan. Baka may ano na yan, may, anong tawag niyan sa, may pautang ngayon sa ano? May installment yan sa home credit yung mga katawan na yan at bibinta na yan sa mall. At ipapakita ito yung picture nito. At maging regalo na yan ng mga anak doon sa tatay nila.
mga anak mo, magre-regalo sa'yo during birthday mo. Ito na yung katawan mo. Ba't mo pa ito tatanggihan na maging kasama ka namin hanggang walang katapusan? So maging permanent na yung ano natin, relation. At aalisin na yung mga maintenance mong ano yan, ano sa dugo. Ano yun? Mga lusartan, aalisin na yan. So, pagka nangyari ito, kung hindi ka matibay sa pananampalataya, kung hindi ka luto sa pangunawang ito na napag-usapan natin, babaklas ka talaga. Mahirap tanggihan to eh. Malulunod ka talaga sa lunok. Matatangay ka talaga sa baka. Kailangan makakasakay ka sa arka. Kaya nga siguro bro, makiki-pitch in ako. Kaya nga siguro gumawa ang Panginoon ng isang kultura na magiging saligan ng mga mananampalataya na no matter kung meron ano man ang mundo sa panahon ngayon na development, kasi nga dahil nga sa AI advance or technology, ang taong mananatili sa ganoong saligan ng Ama. Parang itong culture is para itong para na itong sabi natin forward na ito ng batas niya. Andun yung lahat ng quality na gusto niyang mangyari sa isang mananampalataya na maging stick to it. Kasi di ba mababasa natin sa baba niyan, kaya siya nagkaroon ng covenant. Di ba? Dahil sa covenant na yun, talagang yun yung parang blood compact. Di ba? Ang covenant is like a blood compact sa mga mananampalataya na mananatili sa kanya. Kung pag-uusapan natin, whatever na nakikita natin sa panahon ngayon, nakikita natin na may mga flying cars na, di ba? Yung talagang AI na, yung tao na pwedeng hindi na magtrabaho ang tao para cheaper kasi bibili ka na lang ng robot, siya na yung magagawa ng mga gawaing tao. So, it is becoming advanced na yung tao ngayon. Mako-confuse na ang tao sa panahon ngayon andun na yung confuse. Yun na nga ang sinasabi na doon lumabas ang ugaling Ham or Japet, di ba? So sobrang high-tech, nagiging high-tech na ang ating mundo ngayon. Parang pagwapo ba? Pagwapo or nagpapaganda, nag-a-advance. Yun yung mga advance talaga. Nagkakaroon na ng dahil sa advanced technology. People, nawala na yung talagang mabibehind na yung pananampalataya ng tao. They focus on this kasi ito na yung nag-exist, ito na yung welcoming sa mga tao. Yun na yan, dito na yung trend. Andito na yung mga bagay na kaanuhan ng mga tao, magiging busy na yung tao sa ganito. Kaya itong kultura na gustong mangyari ng Panginoon, ito ay mananatili. Ang gusto niya ay manatili, kaya siya nagbigay ng ganoon. Kasi kung sino lang yung mag-endure to last, siya lang yung nandoon sa, kumbaga, within the culture ng Panginoon. Yun yun yung nakikita ko. Kasi kahit nga, ever since nga nung diba, nung nagsisimula pa lang na naging high-tech na yung cellphone, may mga nagsimula yun sa mga cellphone, sa computer. Ngayon, kita mo na kung... Ngayon sis, may NARS na robot. O diba? NARS na siya, robot na, parang human talaga siya. It's scary. Talagang nakakatakot na. Pero talagang mangyayari. Totoo man talagang mangyayari. Oo, mangyayari talaga yan. Kaya sabi nga ng do not with the pattern of this world. Huwag tayong natin yung, although may mga bagay na kailangan tayo kagaya nito, di ba? This is a technology, kaya tayo nakakapag-usap dahil sa ganitong technology, which is naman talaga siya, kumbaga profitable, di ba?
nakakapag-usap tayo kahit saan tayong lugar. Nandito tayo sa ganitong sistema. Pero kung the whole heart mo ay doon na talaga nakatuon sa kung anong meron ngayon sa mundo, sa mga nangyayari sa mundo, siguro limitahan din ng mga naniniwala na may paniniwala pa rin sa pananampalataya, Tama. 'di ba? Kasi kailangan din natin, whether we like it or not, kailangan natin ang sistema na ang technology kasi may maganda rin siyang epekto na nagagawa. Pero other Tama. than that, Parang, Tama po. diba? pero Oo. siguro sa mga urbanized, mawawala rin na yung human race. Parang depende na lagi sa robot. Kaya Basta't yung mga oo. urbanized Oo. na. Mm. Pero sa mga like sa bukid-bukid, meron pa siguro Ang matitira. Pilipinas, I don't think so ang Pilipinas will come into that na talagang makikita mo yung mga flying cars. 'Di ba? Yung mga ganun, yung mga Gen Z na yun na makikita mo yung mga highway nasa taas na wala sila na may mga ngayon nga 'di ba may mga flying cars na siya, meron na rin siyang mga sasakyan na hindi lang barko, hindi lang bangka, hindi lang na bus yan na pwede nang lumangoy sa pumunta doon sa magtra-travel across the water na. 'Di ba? May Yan ang bus na maganda. may bus na na sis, may bus na magiging barko rin. 'Di ba? Yun ay mga din, profitable din naman siya to pero ang natin is ang purpose natin tayong mga mananampalataya, we stick to what God or ang Yahweh, yung kultura na gusto niyang mangyari. Doon lang. Doon tayo. Oo. Mag-stick tayo sa niya. Kasi, in fact, he make a covenant na sa Panginoon na maalala, lagi niyang maaalala yung covenant niya sa atin. Ayun lang bro, masyado mahaba na. Thank you. Okay lang, sis. Tagal-tagal mo ngang wala sis Paano kasi 3 day, pagka 3 araw yung pasok ko sa gabi, wala, hindi talaga ako makakasali sa inyo. Ngayon, okay lang. Mamayang gabi. Kababalik lang din itong Zoom sa Genesis. Mga dalawa yata, hindi tayo nakapag-Zoom kasi one time na wala talagang pumasok na participants. Pinakancel ko na lang ni sis Rose. Nung pangalawa din, wala din ang signal naman namin dito sa Davao, parang mahina talaga. Pangatlo, doon ako sa Bohol, kaya wala na, hindi ko na talaga yung Zoom. Ngayon to nakabalik kasi maganda din ngayon ang panahon dito, walang ulan ba. Kasi pag umulan dito sa Davao del Norte, apektado talaga yung natin, internet. May pumasok, nung walang pumasok, may pumasok naman doon si Bro Huwel, kaso si Bro Huwel, magsigig ka tagak, magsigig ka hulog ba ko, cancel lang ang tinding kay Ausis kay din si Bro Huwel, kung ako ning i-on padayon ang Bible study, si Bro Huwel, magsigig ka tagak, magsigig ka po nagpangutanay nagbalik ko daily yung padayon kay sunod na lang kaya ngayon lang din sis hindi ngayon din kabalik. Kaya Ako okay rin hindi rin ako laging nakapasok. Busy. Okay yung yung technology naging kailangan din natin, which is tama naman kasi yung Ham, yung Japet, yung Shem, maganda yun. Mga divine idea yon, mga banal na pag-iisip mo, pamamaraan na nasa tao. Kaso, tulad nitong cellphone, part ito ng technology na umusbong. Kung ating titingnan, siguro, nagkakaroon ng cellphone, sa nakita ko sa
100 katao, siguro mas marami ang nagkaroon ng cellphone na mas marami ang panahon niya na ginamit na nakakasama sa kanya. So sa 100 katao siguro mga 70 o 60. Naaabuso lang yung technology. Oo, Yun yun. yung technology nakakasira sa kanya, yung cellphone niya ay nagiging nag-dominate sa kanya, hindi siya yung naglagay ng management time sa kanyang sarili kung paano niya gamitin yung cellphone. So baga, yun yung Exactly. nangyari. Um, Mm-mm. Nagpatuyang yung tao ba? Kung sa Bisaya, nagpatuyang. So, wala talaga itong hindi yung cellphone yung masama. Kumbaga, tulad ng sinabi ni Zaguro, sabi niya, yung tao daw, ng ordinance na bawal ang plastic. Which is, hindi naman yung plastic ang masama. Nakakatulong nga yung plastic at magandang invention yon o magandang na nagawa ng tao para makatulong sa buhay. Ang dapat alisin yung ugali na kung saan itatapon-tapon Pinatapon lang kahit saan. kung saan lang yung plastic. Hindi yung plastic ang masama. Kaso ang mga tagagawa ng batas, ng batas, sabi ni Saguro, ay ang kinontra yung magandang naimbento. Oo. Hindi yung kung paano ginamit, kung kaya naging masama yung invento na tulad ng plastic. So ganun din sa atin ang tao ngayon hindi naturuan ng self-management, tulad ng tatlong major tools na kung saan nag-imbalance ang tao dito, kung kaya mayroon siyang mga kasiraan sa sarili, tulad ng naging alipin siya sa kanyang gadget, alipin siya sa kanyang kung ano-ano yung nakakaalipin sa kanya, hindi niya na-manage ang tama. So yun yung nangyari. Ang nakaano rin bro, ang ano rin ngayon, lahat ng ginagawa mo na sa computer, yung bang wala na yung hands-on ba, puro na lang siya. O computerized na yung yung trabaho niya, nasa bahay na lang, nagkumpo-computer, mga ganun ba? Talagang nalulung na sa gadget yung mga tao. Okay din sana yun kung nandiyan na lang yun sa bahay, pero kung maglaan din ng Oo. oras para lumabas, pupunta doon sa magpapawis, parang ganun ba? Wala talaga, di Wala lang na sa bahay eh. yun. Nabaan na. Oo, wala na. Hindi na katulad dati ba na pag wala pa yung gadget, nasa labas tayo, naglalaro, yung mga bata. Ikaw naman na may anak ka, tapos trabaho mo, nasa loob ng bahay. Yung bata, nasa loob rin ng bahay. Wala na. Pag kasi ang bata, pag naglaro sa labas, papasukin na ng nanay ngayon. Yan yung mga nanay na millennial. Papasukin kasi pag Oo. nandun sa labas, natakot na masugatan yung bata, takot na maano dyan sa labas, na amoy pawis. Kaya binibigyan ng cellphone huwag kang labas, dito ang cellphone, bigyan ka. Mm-mm. Sabi nga, nung Totoo yun. nag-seminar sa Davao, Boy. sa Tagum ba, yung seminar na naging speaker kami ni Bro Renson doon. Sabi ko, sa mga audience doon, sabi ko, hindi yung panahon ang nagbago, kundi ang tao. Sabi ko, tulad nito, ang sabi nila, ang maririnig natin, iba na yung bata sa millennial kaysa mga 80s, 70s, mga 90s, sabi ko sa kanila. Ngunit ang totoo niyan, sa aking obserbasyon, sabi ko sa kanila, ang nagbago, hindi ang mga bata, kundi ang mga nanay na isinilang sa 90s. At ang kanilang anak sa millennial ay hindi nila napalaki tulad ng pagpapalaki ng mga nanay sa 70s. So, hindi nagbago ang mga bata. Kung may nagbago una, kung kaya nasabi mo na bago ang bata, yung nanay. Kasi yung bata, paglabas na ganyan na sila dahil sa pamamaraan ng nanay sa mga parents, sabi ko sa kanila. Agree naman sila lahat. Kung walang nagbago sa yung pamamaraan ng nagbago. Hindi yung panahon. Kasi iba kasi mga bata ngayon 2000, hindi.
Sabi ko, Tama. hindi ang panahon ang nagbago, ang tao. Ibinigay lang ng panahon ang pagbabago, ang quality ng pagbabago ng tao. Kung ano yung pagbabago ng inner ng tao, ng ugali ng tao, yun nakikita natin sa panahon. Dahil kung ano yung ibibigay ng panahon, dahil yan yung ating hinihingi sa pamamagitan ng ating ugali. Agree. So, adilin na to ni Hutdo, no? Kay sunod na pod, kuan kay taas man kayo. Kini sa dire sa mga kuan naman ni kanang pangapanahon kanang nagtuo jud ko nga ako'y naniniwala na mayroon talagang mga connection yung formation ng buwan na kung diretso na to sulti ka ng sabi yung ano ba yung tawag doon kanong kanabitong ang tawag yung zodiac sign kung saan konektado talaga ang mga ito kung maibigay lang tamang ano pangunawa na meron dito. Kasi dito sa susunod na ano tumutukoy ito sa mga panahon. Kasi sa pagtatayo ng pag-aalay, pagtatayo ng altar, kailan bumaba sa arka, kailan pinalabas yung uwak, yung kalapate, tapos yung uwak sa tradisyonal na pangunawa, masama, yung kambing, masama. Kasi ang kambing matigas daw ang ulo, si ang tupa mabait. Hindi. Ang kambing, mabait yan. Ang tupa, kung ano yung gusto niya, subukan mong ano, hindi ba, matapang din yan. Lalo na yung lalaki. Matapang yung ano. Nanunungay Tupa. rin yung ano, yung lamb, tupa. Manungay na, mas manungay para sa kambing. Mas mabait pa yung kanding, bro. Oo. Yung Nag-headbutt. kambing talagang Tupa maano mo na yung din. kanding yung Manungay ng maghigbat turo. siya pero pag hinuhulap-hulap mo lang siya, ano mo, magiging maamo siya. Yung turo ng karniro, o yung tupa ba? Yung turo, yung ram. Oo. Nahabol yan. Totoo yun. Kaya pag ano tayo ng farm, pag magsimula tayo ng kahit dalawang babae, isang lalaking tupa. Sabi ni Brother Kenneth, yung Kenneth na asawa ni Lini ba, mabait man. Maraming alam yun sa agriculture. Sabi niya, mas madaling alagaan ang tupa kaysa kambing. Sabi niya, mas mataas yung Resistensya. resistensya ng tupa kaysa kambing. Kung ganun ba yun siya, at sa karne naman daw, sa kanyang na testing, mas masarap daw yung ihaw na tupa. Sabi ko, ganun ba? Oo. Pareho lang, bro. Baho. Ang kambing nga, di ko kaya eh. Baho. Ragya po na sila, Ganun ba? bro. Oh. Di mo kaya sis? Masarap Hindi sis. ko alam. Kung Masarap. yung bagong... Masarap. Mas masarap ang ano sis, mas masarap ang tupa kasi dito ang binabarbecue yun, dito, yun. tupa. At Oh, yung taba hindi ng malakas tupa, mo. yung taba ng tupa, pag binabarbecue mo yan, kasing lasa ng taba ng baboy. Malinamnam. Oh, okay. Oo. Butan eh. Malinamnam yung hindi nga sis, yun ang texture ng tupa at mas mabaho ang kambing kaysa tupa kasi dito ang ginagawa dito ng mga Muslim dito na Chinese yung ugwer mga ano ba
karatig yan sila. Mukhang mga Arabo pero Chinese. Ang ginagawa nila ng tupa, kinakatay nila yan, hindi nila yan hinuhugasan. Ini-slice nila yan, tinutusok nila, binabarbecue kung anong luto nila. Hindi maanggo, hindi katulad ng kambing pag hindi mo nalinisan ng maayos yung kambing, ang hit ba Brad? Pero yung tupa, Mabaho. talagang walang baho. Napaka-minimal, napaka-mild niya. Tapos, masarap yung karne ng tupa kaysa sa kambing. Yan ang ano ko dito, experience ko sa tupa. Nakakaon ka, bro. Bumibili kami, Brad. Ingon, sabi din ni Bro Rinzon, Mas sa masarap. liti daw. Ang Sarap daw. Mas Sa masarap, ano, bro, mas masarap ang tupa. sa Middle Eastern, bro, masarapan sila ng tupa. Tupa lang talaga yung kinakain nila doon. Kasi mahal yung beef doon. Lamig na ko, no? Oo. Tapos, Lami. ginagawa nilang marag. Yung iba, hindi marunong magluto. Yung iba naman, marunong. Tapos, masarap naman siya kumakain. Pero, marami kasi nilang nilalagyan nila ng ano-ano, no? Spices, tapos may cream pa, sour cream, may mga ganon-ganon. Parang ano siya ba, kebab. Ang tawag noon, kebab. Shawarma. Ang shawarma. Iba pa yung shawarma, sis. Yung kebab, iba rin yung kebab. Okay. Ang kebab, di ba parang barbecue siya? Oo, barbecue, oo. Yun Sa, yung kebab. sa experience ko sa kambing, nung simula, kasi pag nung nagsimula ako, nakakakain Di ba na kayo ako ng nag-ano kayo pag nag-ano kayo ng kambing pagka yung Pisak. pisak o Nung Ano experience ko ng pisak, nung una kaming nag-ano ng lechon ng kambing, kasi nakakakain lang din ako ng kambing na lechon since nag-ano din na Turo community nung start sa OHC. At sa Judaism kasi hindi kami hindi kami nag-lechon. Ano lang, yung iihaw na bili lang kami ng 2 kilo, ganun lang ginano namin. Pero nung talagang yung whole kambing na nilechon, dito na sa Torah community. So, unang tikim ko sa lechon, talagang maanggo. At talagang sabi ko, kung hindi lang ito Mabaho. para sa Diyos, o hindi para sa Elohim, ayaw ko nito. Pero, grabe man sa pananampalataya ba? Ako, basta sa pananampalataya, kung sa pampak, kahit bagyo, susungin. Kaya sabi ko, kain ako. Para sa para sa kaligtasan, ganun pa yung konsepto ko. Kaya, kumain ako. Pero, katagal na ginagawa, at yung mga nagluluto, natuto na rin, sina Brother Kenneth, yung Kenneth na pamangkin ko, at yung stepfather ni Sister Mercy. Ano na rin sa pagluto ba? Natuto na rin. Wala nang amoy talaga. Hanas. Hanas na ba? Nung last PISA, nung 2024, ay sarap talaga yung lechon. Napaka-sarap. Sabi ko, ang sarap. Ubos talaga. Naubos yung lechon. Dati kasi, yung isang lechon, marami kami sinunog bago sumikat yung araw kasi hindi kayang ubusin. Parang, pero, parang, yung 2023, ubos din yun. Naubos din yun. Masarap man. Pero yung OHC tayo at nung primero, first time ng Torah community na si Parta sa OHC, yun, nasuka din ako. Sabi ko, pinigilan ko lang bro sabi ko, grabe to. Kasi Pero kailangan pala, kasi lagyan mo ng maraming spice yan. Sa loob. pero nung litson Brother Kenneth, nila, nagtimpla na siya gumawa siya ng pampahid. Ang daming paminta ba na black pepper na grind. At Kanang rosemary, bro. Kanang rosemary, hill. Na ibutang yun, anak niya. Kay, ang talaga Busog niya ba? ni-request sa akin,
garlic powder yun. Sabi niya, Col, bumili ka ng half kilo na garlic powder. Sabi niya, bumili ka nun at yung black pepper. Yun yung garlic powder yung ginamit niya, black pepper. Yun yung napansin ko. Ano niya sa lawas, gipahid ba, sige niya pahid. Sa wapa to giluto. Kung sa hindi pa niya itinalang sa apoy. Parang Mm-mm. minarinate niya doon. Nung naluto na, ang sarap. Sabi ko, sarap talaga. Parang, pati yung laman loob, kasi pati laman loob, hinugasan yun. Bituka. Nilinisan yun kasi yun yung sinunod na instruction na kainin pati yung laman loob, pero nilinisan namin ng todo. Dati kasi, hindi, lulutuin pati yung laman loob. Dati, hindi, niluluto kasama, pero hindi talaga, walang kumakain. Sinusunog yun bago sumikat ang araw. Pero nung 2024, kinain. Yung 2023, hindi pa yung kinain ng ang laman loob. Pero nung 2024, yung Paano nyo niluto yun? Paano nyo niluto? Lechon talaga. Inasal. Pinasok, Lechon lang. Yung laman loob, binalik doon sa chatyan bago tinahi. So, ang ginawa namin, nilinisan yon, nagpakulo ng tubig, parang nilagyan yun ng bani sa saging ba, yung katawan ng saging, chinachop, tapos nang nalinisan yung bitoka, inano doon, kaya parang ikumot-kumot dito ba, apil tong dahon sa mangga, para mawala yung amoy. para mawala yung amoy sa bituka, tapos pinakuluan ulit. Tapos ano na naman ang asin na kaya ba? Parang nilinisan ng asin. Binumot, yung binamos. Tapos inugasan. Nung last na ginawa is garlic powder at yung black pepper at sinamahan ng maraming lemongrass, yung tanglad at saka yung onion Oo. at luya. Yun. Sarap sa laman, sa alamang loob sa pagkaluto. Wala talagang amoy. Yung naamoy mo, mabango talaga. Hindi bawal yon na ginaganon yon na ano ba to? I-offer ba? Hindi. Hindi naman. Yun yung yun yung inano namin na pagluluto. Kasi nung una, ayaw namin pakuluan. Kasi yung interpretation natin is more on kung ano yung nabasa at literal ba. Bawal lutuin na pinakuluan ng tubig. Sabi ko, hindi naman natin yan sasabawin yung bitoka. Linisan lang naman natin. Pero kaya nung 2024, sabi ko, linisan natin. Pangit naman na hindi na lilinis yan ng todo. Kaya sabi ko, kasi nung una, hindi yung pinakuluan, bro. Asin lang yun. Asin. Kaya hindi kayang kainin eh. Yun yung nagpapa-anggo sa lechon. Yung laman loob kasi hindi nalinisan ng todo ba. Nalinisan talaga pero yung iba yung pinakuluan eh. Dalawang beses yung pinakuluan na Kasi yung niya, naalis talaga yung langsa. Nung na yung interpretation natin na mas mabasa. sabi ko, hindi to sa nabasa eh. Ang instruction, kung meaning naman ang ating kukunin na bawal lutuin na sinabaw, hindi naman natin yan niluto na sa sabaw na yun yung kakainin natin. Kasi ang sinabing lulutuin dyan, yun na yung ihain na pag nakakainin na. Yun yung ibig sabihin eh. Huwag lutuin na sabaw. So, ibig sabihin, huwag ihain na sinabaw. Hindi ko alam na, parang, ano lang sa lechon, hindi naman, niluto ng tubig. Ano yun? Pinakuluan yun. Lechon talaga. Iyan naman ito kasi pagkuman. Kaya pala, Sabi, nag-instruction ako sa kanila. Sabi, nung una kasi sabi nila, bro, sabi ni, bro, ano pwede ba ito pakuluan tubig? Huwag. Sabi, kasi pag naghahanda na ng pisak, lahat ng gagawin nila sa kambing noon, nagpapaalam, kasi sabi ko, ano man ang inyong maisip na gawin sa offering natin,
sabihan niyo ako bago niyo gawin. Kaya yun yung instruction ko. Kaya lahat ng ano nila, sabi, bro, pwede ba to? Sabi ko, wag. Pero nung 2024, tinawag ko yung mga magtatrabaho para sa paghahanda sa litson. Sabi ko, dati ang kambing ay ihawin pagka lubog ng araw. Ngayon, sabi ko, ito yung pangunawa ko, pinaunawa ko sa kanila. Alas 3 pa lang, dapat nakatay na yung kambing. Bago lumubog ang araw, kailangan, pag lubog ng araw, nakasalang na sa apo yung kambing. Kasi sabi ko, hindi pala ito litra por litra at pinaunawa ko sa kanila yung pangunawa na nakita ko. Sabi na, sige. At isa pa doon sa laman loob, pwede na rin hugasan. Pakuluan. Nag-upgrade ba? Sabi ko, parang pinapahirapan natin sarili natin ito. Gandang gabi sa lahat, no? Kusing prayer tayo. Kapangyarihang Ama, luhim ng aming mga ninuno, El Abraham, El Yitzchak, El Yaakov. Salamat po, Ama, sa gabing ito at patuloy na pinapalakas mo kami sa mga salita na aming natatanggap mula sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming pagninilay-nilay nito sinulat ng iyong propeta at naging naintindihan namin ang mga kaganapan na naiulat dito at naging nakikita namin na mauulit din ito sa hinaharap. At salamat, Ama, ay naging warning sa amin at naging paunang pahayag ito upang kami ay makapanatili sa loob ng iyong kultura na kung saan kami ay mamuhay na maging sandigan namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa lahat ng ito at ang kapurihan, pasasalamat ang sa iyo lamang sa dakilang pangalan mo, itinuro mo simula sa umpisa sa pamamagitan ng iyong mga propeta at patuloy kang nangusap sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, aming tagapagligtas, aming hari, ang Misaya. Amen. Amen.